may mga Pilipino ho na nakidnap kasama doon sa mga kinuha ng Hamas. Ang tanong ho namin, papaano ho na nadamay ang mga Pilipino kung karamihan ng mga Pilipino dyan ay mga caregiver? Papaano ho sila napunta sa labas ng araw na iyon ng Sabado? Ano ho bang meron that day dyan sa Israel? Opo, una po ay Sabado ay tinatawag nila po ditong Sabat. Ay yung mga amo po yung mga caregivers ay nasa bahay lang Hmm. sama ang mga ah, yung mga nagtatrabaho po. Noong Saturday morning po ay dun po lumusog yung terorista. Hmm. At kaugnay po noon ay nabuksan yung bahagi ng fence dun sa Gaza Strip. Ano po ay doon po sila dumaan para makapasok. Tulad Ayun. po nung yan po yung nasira nilang mga bakod. Oo, oo. Yan po ay libre sila nakapasok at yung pong una nilang nadatnan ng mga lugar doon ng mga nagtatrabahong Pilipino kasama ang mga amo ay pinasok po nila yung mga bahay-bahay po doon. Ah, At meron oo. opo. At tatanungin ko po kung may kakilala po kayong nasaktan or nakuha. Meron ba kayong first-hand experience na may kakilala kayong Pinoy na nakatira doon at may nangyari or nakasulong, nakatakas? Meron pong kaming kakilalang isang kaibigan po namin na nagtatrabaho as a caregiver po. Ang Sabado po na yun ay dahil 4 kilometers away lang po sila dun sa borders ng San Lucan na bakod na fence ay halos sila po ang mga unang dinatnan ng mga terorista. Oh. Kaya nung nakita daw po nila at nakausap ko kasi noong isang madaling araw, nung narinig nilang pagdating ang mga terorista punta sa kanilang building, ay nagtakbuhan na sila o pumasok na sila sa kanilang mga bomb shelter. Ah. Dahil pilit pong binubuksan ang mga bahay, ang mga buildings, pumapasok at kasama pa ng iba po ay napatay dis po doon sa loob ng kanilang bahay. Nako. Yung pong kakilala ko na yun ay pumunta doon sa isang bomb shelter kasama yung niya pong alagaan. Oh. At yung pong bomb Nakatakas. shelter na yun ay usually po kasi yung mga bomb shelter may handle sa labas at saka sa loob Oo. at may lock. Oo. Yung pong kaibigan ko po na yun, yung caregiver na Pilipino po ay nakipagbuno po siya dun sa handle dun sa loob at binubuksan pilit ng mga terorista Ay! yung Bomb bomb shelter. shelter. Oh. Hanggang sa sugatan po siya sa kamay. Sa awa po ng Diyos ay hindi sila nakuha dahil talagang pilit niyang hindi mabuksan ng mga nasa labas yung Ayun. kanilang bomb shelter. Wow. Oho. Buti nakaligtas, no? Oo nga. Sir Bernard, kamusta ho ngayon ang sitwasyon dyan? Nabanggit ninyo, nandyan kayo sa Tel Aviv. Umaabot ho ba yung mga rockets dyan ho sa inyong lugar? In particular po, pagka ganyan, paano ang nangyayari? Naririnig niyo yung sirena, takbo kayo agad papunta sa mga bomb shelter? And sarado ho ba ang mga negosyo dyan, ang mga transportasyon ho ba? Ano ho ba, normal ba ang buhay dyan? O totally, nasa loob lang muna ng bahay ang mga tao? Opo, mula po nung Sabado ng umaga ay marami na pong missile attack dito po. At mula noon ay kapag narinig namin yung mga missile o siren, may padating na missile, ay sinisika po namin na makapunta kaagad o makapagtago sa bomb shelter. Pero pagka nasa labas po ay doon na lang sa ground sila, halimbawa malayo sa bomb shelter o yung matataguan, doon na lang po sila sa ground dadapa at kukuberan po, protektahan po yung ulo habang nakadapa. Tapos po ay normal naman po ang pamumuhay dito. Ibig sabihin ay kahit na may mga missile, pag narinig yung siren, pupunta sila sa pinaka-safe na lugar. At pagkatapos po nun, normal pa rin. Pero minsan nakakatakot din kapag sunod-sunod po makikita sa taas yung mga rockets. Oo, Yung oo. totoo po, kahapon ang latest na maraming rockets attack po dito sa Tel Aviv, Binebra at mga karatig bayan po. Oh. Nasa labas po kami noon at kasama ko ang aking pamilya dahil mamimili kami
At may announce po kasi na baka 3 days ay mawalan ng kuryente dito, tubig, Wow. komunikasyon, Oh. kahit na tawag dito. Kaya yung mga nandito po ay namimili. Ay, naku. Pero bukas po ang negosyo, may Mm-mm. mga mabibilhan, yung transportasyon, okay pa rin po. Kaya lang, ang ilang mga tao talaga ay hindi na nagbibiyahe. Hindi Oh. mga Pero wala po akong sa panic mga buying. nag-panic buying po last 2 days pa. Mm. Kaya yung mga pamilihan dito, mga groceries, ay kahit maliit, malaki, ang totoo Ubos po, na. nagkaubusan ng tubig, Oo nga. mga mineral waters. Wala Oo. po. Oo. Sir Bernardo, meron ho bang curfew na pinapatupad po ho dyan? Like pagsapit ng dilim, alas 7, alas 8 ng gabi, bawal na po lumabas. Meron ho bang ganyan pong pinapatupad dyan? Checkpoints? Sa ngayon po, May mga checkpoints rin ho ba? meron po mga checkpoints po papasok ng mga city para nakikita po ng mga security, ang mga police kung sino ang mga pumapasok sa city po Oh. para maiwasan yung pumapasok po ng mga turista. Oh. Pero sa curfew po ay wala naman pong pinatutupad na curfew hours dito kung mula oras na ganito hanggang ganitong oras na dapat iwala sa daan. Mm. Pero pinag-iingat po ang mga mamamayan po dito, mga tao po dito. Ininikis na may mga maganap na mga hindi inaasahan ay alam kung gagawin kung saan pupunta. Oho. Sir Bernard, sa kasalukuyan po ba suspendido muna dyan ang pasok ng mga bata? Pangalawang tanong po, di ho ba mahigpit ang security ng ating Israel Defense Force? Papaano ho na may mga terorista pa rin na nandyan daw ho sa Tel Aviv na hindi pa rin na nahuhuli hanggang sa kasalukuyan? Tuloy-tuloy ho ba yung kanilang ginagawang manhunt operation para dyan sa mga teroristang nakapasok pa dyan sa Tel Aviv? Opo, una po ay suspendido po ang klase sa lahat ng level po dito sa Israel. At tungkol naman po sa security ng Israel ay maayos po ang security ng Israel. At lamang po ay kaya nakapasok ang mga dito ang mga terorista po kasi nabayan nila po yung holidays ng Israel noong Saturday. Holiday. Holiday, Sabat. Pero po dun sa Sabat, meron po silang tinatawag na holiday Sabat po. Yung naggagawa sila ng tent, hindi sila pupunta kakain. Sinusunod pa po nila yung mga unang panahon. At doon na siguro po na timingan nilang walang mga nakapost sa lugar na yon kaya nasira na yung bakod. At kaugnay naman po sa mga hanggang ngayon hindi pa nahuhuli yung mga terorista kasi po sila ay nagdi-disguise din. Halimbawa, nagsusuot ng uniforme ng sundalo, yung mga napatay nila, kinukuha yung damit. Naku. Sila po nagsusunod. Oo. So Sir Bernard, kamusta naman po ang tulong ng Embahada ng Pilipinas po sa inyo? May balak ho ba kayong umuwi? Kayo ba ay natatakot o gusto nyo pong manatili pa rin po dyan sa Israel, sa Tel Aviv, despite po yung nangyayari ngayon dyan sa Gaza? Kung kami po ang tatanungin, in general po, ay gusto po nilang manatili dito. Oh. Dahil sa yung mga anak kami na nag-aaral po dito, ay sa tagal po ng panahon o padalas namin na experience ng ganito, ay yung iba po, pag kami gulong ganito, nagpapasya, uwi na ako. At after naman nung pong gulo ay nag-stay pa rin sila. Kaya pagka lang panahon po ng medyo ay sasabihin, isipin, uwi na tayo. Yun po ang bukang bibig ng mga foreign workers po. Uwi na tayo. Dahil natatakot. Pero pagkatapos po noon ay normal na naman. Normal naman po kayo. Pero hindi mo pa rin po iiwasan sa iba na gusto nang uwi talaga. Oo.